Ang tanong ko gawain ba talaga sa loob ng preso ito? Hindi lang sa inyo. Pati dun sa ibang mga preso, gawain ho ba ito? Is this a regular practice pag meron silang gustong patayin? Sige Yun po. lang po nangyari, Your Honor, yung inutusan kami. So, sa pagkakaalam nyo, sa'yo, isang beses pa lang ito nangyari. Yes po, Your Kay Honor. Tantan. Opo, Your Honor. Sa mga kwentuhan mo, sa mga kasama mo sa preso, alam mo ba na merong, pag meron silang gustong patayin sa preso, nag-uutos lang? Opo, Your Honor. So, pag meron gustong bawasan, mag-uutos lang sa mga maghahanap ng preso na meron kakayanan pumatay. Opo, Your Honor. Okay. So, ito lang ini-establish ko, Mr. Chair, no? This kind of practices. Nung pinakita ho sa inyo yung listahan ng 32 Chinese na drug lords, bakit 3 lang yung pinapapatay sa inyo? Pinaliwanag niya po nasa, yun ang lahat ng kalaban ng presidente. Yung lahat ng Chinese 32, pero yung iba, nasa mga jail-jail pa. Nasa ibang lugar, wala doon, hindi nyo kasama. Opo, ang sa inyo, 3 lang dyan ang tatrabahuin nyo. So yung unang 3, ang titirahin nyo. Opo, sa At kung Davao. sakaling may dumating, baka pwedeng sila na yung kasunod. Opo. Okay. Ngayon, doon sa salaysay ninyo, sinabi nyo kasi na bumisita si Narsolis. Kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal and Prison Farm. Lumabas ho kayo. Opo, Your Honor. Ito ba, regular ba ito nangyayari sa inyo o sa mga ibang preso na pinapalabas? Minsan lang po, Your Honor, pag kilala nila ang mga taong nagpatawag sa amin, ipatawag nila kami sa labas po. Ano ibig sabihin nung ipinatawag? Bisita po, Your Honor. Ang ibig niyo sabihin na pinapalabas kayo ng grounds, pinapalabas kayo sa papunta sa city, paano ho ba itong palabas na ito? Labas ng gate lang po, Your Honor, hindi sa malayo. So outside the prison. Opo, Your Honor. Ibig sabihin sa labas po ng property ng kulungan. Sa labas po ng property ng maximum compound po, Your Honor. Pero sa loob pa rin ng... Yes po, Your Honor. Okay. So, ang sunod is, sinabi nyo kasi na galit sa inyo. Or kayo ang galit sa kanila. Galit ho kayo sa kanila, hindi ba? Dahil sa hindi nila binigay yung promises nila sa inyo. Opo, Your Honor. Tama po ba? Ang problema ho kasi nun, alam nila na galit kayo sa kanila. Hindi kaya balikan kayo. Diyos na pong bahala, Your Honor. Okay. Ang isa pa, malapit na matapos, Mr. Chair. Noong sinabi ni Fernando Magdadaro, noong August 10, 2016, kayong dalawa ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreigner area ng Davao Prison and Penal Farm. Anong klaseng surveillance ang ginawa nyo? Paano kayo nagsisurvey? Pwede nyo bang i-explain sa amin kung paano ba yung pag-survey na ginagawa ninyo? Bali, pinipicture namin yung na-mention na pangalan yung 3 nasa watchlist. Kinukuha nyo ng picture Pinipicturean muna namin kung sino. Magtanong para kami. talaga makilala ninyo. Opo. Okay. Tapos, Hanggat na picture na po namin lahat. so lumalabas kayo dun sa selda ninyo. Hindi. Kasi yung sistema dyan, maximum compound, tapos may basketball court, Okay. barbed wire lang pagitan kasi na foreign ward na yan, makikita Oo. namin sila. So nakikita nyo tagus-tagusan doon. Opo. Pero pwede kayo magdala ng cellphone para kumuha ng picture. Hindi po picture ng cellphone. Sa mukha po, pinip- pinipicture namin. No? Sa memory lang. Opo. Kung magkamali kayo ng papatayan, Sinisiguro naman namin. pasensya na lang sila, no? Na hindi nakilala. No?
Ang isa pa na gusto ko itanong, Mr. Magdadaro, sinabi mo dito na pinasok ka ng tauhan ng Bucor sa selda, kinapkapan kayo. At ipinalabas na meron silang nakuha na empty sachet ng shabu. Opo, Your Honor. Totoo ba ito o hindi? Totoo po. Totoo na meron nga nakuha na shabu. May nakuha po sa bulsa ko na sachet with residues. Wala na pong laman, may kunti lang na residue po. Ang gusto ko lang humalaman, ito ho ba ginawa para kunyari makalabas kayo dun sa preso ninyo para yung mga in-check makapasok? Kasi nga natakot sila na nung nakita kayo, di ba? Yun na po, Your Honor. Yun ang purpose nun. Opo, Your Honor. So, kunyari, maglagay ka dyan, tataniman natin. Kunyari, huhulihin ka namin at kunyari, meron kami nakuha sa inyo. Tama? Yun na po, Your Honor. O, yun nga. So, these are the irregularities, these are some of the practices, Mr. Chair, na nangyayari sa loob ng selda. So, it is very clear, Mr. Chair, no? And the reason I ask this is because as we craft a law based on this investigation, Mr. Chair, I would like to manifest that those officials, those employees inside the prison cell who will or who would order killings, Mr. Chair, should be given a heavier punishment and should be given longer prison time. Kasi kung hindi sila mag-uutos doon sa mga nakapreso na, hindi madadagdagan yung kasalanan ng mga taong ito. Thank you, Mr. Chair. Thank you.